Dumadagundong ang malakas na musika sa buong apat na sulok ng Eclipse Bar. Para kay Jane, ang ingay ay naging isang pamilyar na tunog na lamang. Isang bagay na hindi na niya halos napapansin. Ang nakakasilaw na mga ilaw na umiikot-ikot ay hindi na rin nakakasakit sa kanyang mga mata. Kabisado na ng katawan niya ang bawat galaw, ang bawat indayog, ang bawat pagngiti na kailangan niyang ipakita sa mga parokyano gabi-gabi. Isa itong maskara, isang perpektong pagtatanghal. Habang gumigiling siya sa entablado, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Sapphire, pumaba ka na riyan. Pinapatawag ka sa VIP room. Si Rick, ang manager ng bar. Ang tono niya ay seryoso, walang bahid ng anumang biro. Napalunok si Jane, biglang nakaramdam ng kaba. Bihira siyang ipatawag ng ganoon. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado at ang pekeng ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho habang naglalakad siya palayo sa mga manonood. "Sino si Rick?" tanong niya. Pinipilit itago ang panginginig ng kanyang boses. Ang CEO ng Delmarco Corp. Gusto kanyang makita. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Jane. Delmarco Corp. Ang pangalang iyon ay parang isang multo mula sa nakaraan. Tumango na lamang siya at nagmamadaling pumasok sa dressing room. Nawala ang lahat ng ingay. Nawala ang lahat ng ilaw. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa locker. Ang nanginginig niyang mga daliri ay halos hindi ma-unlock ang screen. At doon, bumungad sa kanya ang wallpaper. Isang larawan ng isang batang lalaki na may pinakamatamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Mikey, ang kanyang anak, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Napapikit si Jane at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone sa ibabaw mismo ng mukha ng kanyang anak. "Para sa'yo ito, anak," bulong niya sa sarili. "Kahit ano, gagawin ni Mama para sa'yo." Pinunasan niya ang kanyang mga luha, huminga ng malalim at inayos ang sarili. Isinuot niya muli ang maskara ng isang babaeng walang pakialam, isang babaeng matatag. Ngunit sa likod ng maskarang yon, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang VIP room ay nasa dulo ng pasilyo, malayo sa ingay ng bar. Nang buksan ni Rick ang pinto para sa kanya, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong kay Jane. Ang amoy ng mamahaling alak at sigarilyo ay nangingibabaw sa hangin. Madilim sa loob at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa mesa. May isang lalaking nakaupo doon, nakatalikod sa pinto. Nakikita lamang ni Jane ang anino nito. Isang anino na irradiate ng kapangyarihan at awtoridad. "Sir, narito na po si Sapphire," magalang na sabi ni Rick bago isara ang pinto at iwan silang dalawa. Naiwan si Jane na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang sarili. Hindi siya makagalaw. Naghihintay. Kinakabahan. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Dahan-dahang gumalaw ang lalaki upang humarap sa kanya. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Jane ay huminto sa pag-ikot. Ang lalaking iyon, ang pamilyar na mukha, ang matangos na ilong, ang matatalim na mga mata na dati puno ng pagmamahal para sa kanya, ngunit ngayoy puno ng lamig na parang yelo. "Raymond," halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay parang isang sumpa na lumabas sa kanyang mga labi. Hindi ngumiti si Raymond. Tinitigan niya lamang si Jane mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay parang scanner na sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang katawan na nakalantad dahil sa kanyang kasuotan. Naramdaman ni Jane ang matinding hiya. Gusto niyang takpan ang kanyang sarili, tumakbo palayo at magtago. "It's been 5 years, Jane," sabi ni Raymond. Ang boses niya ay malamig at walang anumang emosyon.
Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. At dito lang pala kita matatagpuan, sumasayaw para sa mga lalaki. Bawat salita ay parang isang sampal. Anong, anong kailangan mo? Nanginginig na tanong ni Jane. Hindi sumagot si Raymond. Sa halip, kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang coat at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos ay isang kontrata. May kailangan ng anak mo, hindi ba? Isang operasyon sa puso. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Paano niya nalaman? Ang takot sa kanyang dibdib ay lalo pang lumaki. 50 milyon, sabi ni Raymond. Diretso sa kanyang mga mata. Iyan ang halaga ng operasyon at ibibigay ko sa'yo. Napatingin si Jane sa sobre. Iyon na ba ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin? Ngunit alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. Anong kapalit? Ngumisi si Raymond. Ngunit ang nangisi niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangisi na puno ng pait at galit. For 1 week, you will be mine. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Sasama ka sa akin sa aking yate. Walang tanong, walang reklamo. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pag-aari kita sa loob ng 1 linggo. Parang gumuho ang mundo ni Jane. Ang alok ay hindi isang tulong, isa itong paghihiganti. Isang paraan para ipahiya siya, para saktan siya, tulad ng pagkasakit na naramdaman nito 5 taon na ang nakalipas. Hindi, mabilis niyang sagot. Nanginginig ang kanyang ulo. Hindi ko kaya. Tumayo si Raymond at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay nagpapadala ng takot sa puso ni Jane. Huminto siya sa mismong harapan niya habang ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Hindi mo kaya? Bulong niya. Ang hininga niya ay amoy alak. O sadyang masyadong mataas pa rin ang pride mo kahit na kailangan mong ibenta ang katawan mo para mabuhay? Itinulak niya ang kontrata at isang pluma sa dibdib ni Jane. You have until midnight to decide. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Your pride or your son's life. Nang sumara ang pinto ng VIP room, naiwan si Raymond sa nakakabinging katahimikan. Napaupo siya pabalik sa kanyang silya. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila dumoble. Inangat niya ang kanyang baso at ininom ang natitirang alak sa isang lagok. Ang anghang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pagtatanong, 5 taon ng galit, 5 taon ng mga gabing hindi siya makatulog, iniisip kung saan siya nagkamali. Nasa harapan na niya ang sagot. O mas tamang sabihin, nasa harapan na niya ang babaeng may hawak ng lahat ng sagot. Napatingin siya sa kontratang naiwan sa mesa. Ang pirma ni Jane, isang pirma na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ganoon lang pala kadali. Bulong niya sa sarili. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pera lang pala ang katapat mo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kabila ng kanyang galit, isang alaala ang pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Isang hapon sa tabing dagat. Sila lang dalawa. Ang hangin ay malambing na humahalik sa kanilang mga balat. Naaalala pa niya ang amoy ng buhok ni Jane, amoy araw at amoy dagat. Naaalala niya ang tawa nito, isang tunog na para sa kanya ay mas matamis pa sa kahit anong musika. Pangako Raymond, sabi nito sa kanya noon. Ang mga mata ay nagniningning. Habang buhay, ikaw at ako lang. Napamulat si Raymond. Ang kanyang panga ay nagtiim. Isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone at ang pangalan ng kanyang ina ang lumitaw sa screen. Sinagot niya ito nang walang gana. Raymond, iho, bati ng isang malamig at makapangyarihang boses. Don't forget our dinner with the Alcantaras tomorrow night. Katrina will be there.
It is important for the company merger. Hindi ito isang paalala. Isa itong utos. Yes, ma'am, I remember. Sagot ni Raymond. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Good. And please, try to look presentable. Ayokong mapahiya sa mga magiging balae ko. Binabaan siya ng telepono. Ganoon lang. Ang kanilang relasyon ay palaging parang isang transaksyon sa negosyo. Malamig. Nakalkula. Napahilamos siya sa kanyang muka. Katrina, ang merger. Ang kanyang responsibilidad bilang nag-iisang tagapagmana. Ito ang mundo niya ngayon. Isang mundo na binuo niya mula sa abo ng iniwan ni Jane. Umalis siya sa bar at nagmaneho patungo sa kanyang penthouse. Mula sa salamin ng kanyang bintana, tanaw niya ang buong syudad na kumikinang sa dilim. Ang lahat ng ilaw na yon, ang lahat ng gusaling iyon. Marami sa mga ito ay pag-aari ng kanyang kumpanya. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Kapangyarihan, yaman, respeto. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang pa rin? Bakit ang isang sulyap lamang kay Jane ay nagawang gibain ng pader na 5 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso? Binuksan niya ang isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa kanyang baso. Tinitigan niya ang kulay amber na likido. Para saan ang lahat ng ito, Jane? Tanong niya sa hangin. Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Maya-maya, tumunog ang cellphone ng kanyang assistant na iniwan sa mesa. Isang mensahe mula sa kanyang personal investigator. Sir, confirmed. Ang anak ni Jane ay nakakonfine sa St. Luke's Public Hospital. Critical ang condition. Kailangan ng agarang heart surgery. Napahigpit ang hawak ni Raymond sa kanyang baso. Tama nga ang hinala niya. Desperada na ito. Ilang minuto pa, isa pang tawag ang pumasok. Ang assistant na niya. Sir Raymond, sabi nito. Tumawag po ang manager ng Eclipse Bar. Pinirmahan na po ni Jane ang kontrata. The money has been transferred to the hospital's account. Natahimik si Raymond. Pinirmahan na niya. Ganoon lang. Ibinenta na niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng tawag, isa pang text message ang dumating sa kanyang personal na numero. Isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang laman. Pumapayag ako. Napatingin si Raymond sa mensahe. Hindi man lang niya naramdaman ang saya ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang lamig. Isang mapait na kasiyahan. Kinuyuyom niya ang kanyang kamao. Ang cellphone ay halos mabasag sa kanyang pagkakahawak. Nasa akin na ang kontrol. Bulong niya sa dilim. At sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas, Jane. Ang yate ni Raymond ay hindi isang simpleng sasakyang pandagat. Isa itong puting palasyo na lumulutang sa gitna ng karagatan. Habang paakyat si Jane sa makintab na hagdanan, bitbit ang kanyang luma at nag-iisang bag, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tripulante. Mga tingin na puno ng pagtataka, marahil ay paghuhusga. Nakayuko lang siya. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang bag, na para bang iyon ang tanging kumakapit sa kanya sa realidad. Nakatayo si Raymond sa itaas na deck, nakaputing polo at salaming pang-araw. Ang hangin ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. Hindi man lang siya gumalaw para tulungan si Jane. Tinitigan niya lang ito na parang isang bagay na kakabili niya lang. Sinusuri kung may sira ba o wala. Welcome aboard, ma'am. Bati ng isang lalaking nakauniforme. Ako po si Carlos, ang katiwala ng yate. Ihatid ko na po kayo sa inyong suite. Tumango lang si Jane, hindi tumitingin kay Raymond. Sinundan niya si Carlos sa loob, at ang lamig ng aircon ay biglang yumakap sa kanyang balat na pinagpapawisan. Ang loob ng yate ay mas nakakasilaw pa kaysa sa labas. Lahat ay gawa sa mamahaling kahoy, marmol at salamin. Magpahinga ka, narinig niyang sabi ni Raymond mula sa kanyang likuran. Ang boses ay malamig at formal. Mamayang gabi ang hapunan, 8:00. Hindi na niya ito nilingon. Ang sweet na ibinigay sa kanya
ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ni Mikey. May king-sized bed, isang walk-in closet, at banyong may bathtub. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw na tanaw niya ang walang katapusang asul ng dagat. Maganda, perpekto, at nakakasakal. Ibinaba niya ang kanyang bag sa sahig. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay sumisigaw ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay parang lumalamon sa kanya. Napatingin siya sa labas ng bintana, hindi sa ganda ng dagat, kundi sa malayong baybayin na unti-unti nang nawawala sa paningin. Nandoon si Mikey, nandoon ang puso niya. Ito ay isang gintong hawla, at siya ang ibon na nakakulong sa loob. Pagdating ng 8:00, pinilit ni Jane na ayusin ang sarili. Isinuot niya ang pinakamatinong bestida na dala niya, isang simpleng puting sundress. Nang lumabas siya, nakahanda na ang hapunan sa deck. Nandoon na si Raymond, nakaupo sa dulo ng mesa, abala sa kanyang cellphone. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa alon. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. The stocks went up by 7% today. Biglang sabi ni Raymond, hindi inaalis ang tingin sa screen. We closed the deal with the Japanese investors. Hindi sumagot si Jane. Ano ang sasabihin niya? Hindi niya naiintindihan ang mundo ng bilyon-bilyong piso. Ang mundo niya ay umiikot sa pag-aalala kung saan kukunin ang pambili ng gamot ni Mikey. Maya-maya, isang katulong ang naglapag ng isang itim na kahon sa tabi ni Jane. Pinabibigay po ni Sir, sabi ng katulong. Tumingin siya kay Raymond, nagtatanong. Itinuro lang nito ang kahon gamit ang kanyang baba. Binuksan ito ni Jane. Sa loob, nakalatag sa isang pulang seda, ay isang napakagandang pulang bestida. Makintabang tela, hapit sa katawan, at masyadong mapangakit. May kasama itong isang maliit na card. Wear this, now. Naramdaman ni Jane na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Isang utos, hindi isang pakiusap. Tumayo siya, dala-dala ang kahon. Salamat dito, Raymond, pero komportable na ako sa suot ko. Hindi kita tinatanong kung komportable ka, sagot ni Raymond. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata ay matalim. Inuutusan kita. Nagtiim ang bagang ni Jane. Nagkamali ka ng binili, Raymond. Hindi ako manika. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Raymond. Isang kislap ng galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang yumugyog ang yate. Malakas na hangin ang humampas sa kanilang kinauupuan at ang kalmadong dagat kanina ay biglang naging marahas. Sir, may paparating na bagyo, sigaw ni Carlos. Kailangan na po nating pumasok sa loob. Mabilis na kumilos ang mga tripulante, nililigpit ang lahat. Sa isang malakas na pag-ugoy, nawalan ng balanse si Jane at muntik ng matumba, ngunit isang malakas na braso ang humawak sa kanya. Si Raymond. Nagkadikit ang kanilang mga balat. Sa isang saglit, naramdaman ni Jane ang pamilyar na kuryente, ang init na matagal na niyang kinalimutan. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit ang nakita niya ay hindi na ang dating pagmamahal, galit, pait, at isang tanong na matagal nang gustong kumawala. Ang kulog ay dumagundong sa kalangitan. Ang ilaw sa deck ay biglang namatay. Sa gitna ng dilim at nang rumaragas ang ulan, idiniin siya ni Raymond sa pader. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mahigpit. Bakit, Jane? Sigaw niya natpi siya, mas malakas pa sa ugong ng hangin. 5 taon akong naghintay ng sagot. Ang mukha niya ay basa na sa ulan, o marahil ay sa luha. Bakit mo ako iniwan? Hindi sumagot si Jane. Sa gitna ng malakas na ulan at ugong ng hangin, tinitigan niya lang si Raymond. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Sa halip, ang nakita ni Raymond ay isang malalim, nakakapanghinang kalungkutan.
Isang kalungkutan na tila ba sinasalamin ng bagyo sa kanilang paligid. Biglang bumitaw si Raymond. Ang init ng kanyang galit ay napalitan ng isang nakakainis na pagkalito. Inaasahan niyang iiyak si Jane, magmamakaawa o magpapaliwanag. Ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Walang nagsalita habang pinapasok sila ng mga tripulante sa loob. Basa, malamig, at mas malayo sa isa't isa kaysa dati. Kinabukasan, maagang nagising si Raymond. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga mata ni Jane ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Lumabas siya sa deck para magpahangin. Ang sariwang amoy ng dagat pagkatapos ng ulan ay malinis at presko. At doon, sa dulo ng yate, nakita niya si Jane. Nakatayo ito, nakayakap sa sarili, at nakatingin sa pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha. At sa isang saglit, hindi ang babaeng bayaran mula sa bar ang nakita ni Raymond. Ang nakita niya ay ang Jane, na minahal niya 5 taon na ang nakalipas. Ang Jane na kasama niyang nangangarap habang pinapanood ang parehong pagsikat ng araw sa isang maliit na resort sa Batangas. Naalala niya ang lambot ng kamay nito sa kanyang pisngi. Ang tamis ng ngiti nito. Napailing si Raymond. Hindi na siya iyon. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng ipinagbili ang sarili sa halagang 50 milyon. Pero bakit kahit anong pilit niyang isipin iyon, may isang bahagi sa kanya na gustong lumapit? May isang bahagi sa kanya na gustong yakapin ito at itanong kung ano talaga ang nangyari. Habang naglalayag sila, nagsimulang muling umalon ang dagat. Napansin ni Raymond na namumutla si Jane at hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Nahihilo ito. Isang parte ng kanyang isip ang nagsasabing, hayaan mo siya. Kasama yan sa kontrata. Ngunit ang katawan niya ay may sariling isip. Bago pa man niya namalayan, nakatayo na siya sa harapan nito, may dalang isang baso ng tubig at isang malamig na tuwalya. Heto, sabi niya. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Inumin mo to. Nagulat si Jane. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa tubig. Kinuha niya ito nang walang imik. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Naramdaman ni Raymond ang pamilyar na kuryente at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Maingat niyang idinampi ang malamig na tuwalya sa noo at batok nito. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Jane. Sa sandaling iyon, hindi sila ang CEO at ang mananayaw. Sila lang ay si Raymond at si Jane. 2 taong pinag-ugnay ng isang nakaraang hindi nila matakasan. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nawala. Huwag kang masanay. Malamig na sabi ni Raymond, lumalayo. Ginagawa ko lang to para masigurong matatapos mo ang 1 linggo mo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Jane. Tumayo ito. Mas matatag na ngayon. Wala kang alam. Mahinang sabi nito. Alam? Ang alam ko lang, iniwan mo ako nang walang salita. Sagot ni Raymond. Ang galit ay muling bumabalik. Para saan? Para sa pera? Dahil alam mong hindi pa ako kasing yaman tulad ngayon? Umiling si Jane. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at pumasok sa kanyang suite. Iniwan si Raymond na muling naguguluhan. Sakripisyo? Anong sakripisyo? Hapon na. Si Raymond ay nasa kanyang opisina sa loob ng yate. Sinusubukang mag-focus sa mga papeles ng kumpanya. Ngunit ang mga salita ni Jane ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Napadaan siya sa tapat ng suite ni Jane at narinig niyang may kausap ito sa cellphone. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya dapat pakinggan. Mali ito. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Okay lang ako. Oo, huwag kang mag-alala.
Boses ni Jane, garalgal at halatang umiiyak. Kumusta si... Kumusta si Mikey? Mikey? Sino si Mikey? Pakisabi sa kanya. Miss na siya ni Mama. At mahal na mahal ko siya. Maging matatag ka para kay Mama. Anak, ha? Naniga si Raymond sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Mama. Anak. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng bahagyang pag-asa at nostalgia na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang nagngangalit na apoy. Isang apoy ng galit at pagkakanulo na mas masahol pa sa naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Kaya pala kailangan niya ng pera. May anak na siya sa iba. At ang lalaking yon, ang pangalan ba niya ay Mikey? O ang anak nila? Hindi niya na napigilan ang sarili. Tinulak niya ang pinto ng malakas at ito'y bumukas. Nakita niya si Jane na nakaupo sa sahig. Hawak ang cellphone. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang gulat sa mga mata nito nang makita siya ay hindi niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay pula. Sino si Mikey? Sigaw niya. Ang boses ay dumadagundong sa buong silid. Gulat. Iyon ang unang naramdaman ni Jane. Sinundan ng takot. Paano niya narinig? Paano niya nalaman ang pangalan ni Mikey? Mabilis siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Parang isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa lahat ng sikreto niya, ang pangalan ni Mikey ang pinakasagrado. Wala kang pakialam kung sino siya. Sagot ni Jane, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang tinatapangan. Wala! Lumapit si Raymond. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ibinenta mo ang sarili mo sa akin para sa 50 milyon. Tingin mo ba wala akong karapatang malaman kung para kanino ang perang yon? Bawat salita niya ay isang akusasyon, isang hatol. Sa isip ni Raymond, ang lahat ay malinaw na. Iniwan siya ni Jane para sa ibang lalaki. Nagkaroon sila ng anak. At ngayon, ginagamit siya ni Jane para bayaran ang mga pagkakamali nito. Para ba yan sa lalaki mo? Sigaw ni Raymond. At sa sobrang galit, kinuha niya ang isang makapal na pligo ng pera mula sa kanyang wallet at ibinato ito sa mukha ni Jane. Ang mga piraso ng papel ay nagsiliparan sa hangin bago marahang bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon. Para kay Mikey? Ang sampal na yon. Hindi pisikal, ngunit mas masakit. Ang pera na simbolo ng buhay ng kanyang anak ay ginamit na panlait sa kanyang pagkatao. Biglang may pumutok sa loob ni Jane. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi, lahat ng luhang itinago niya sa loob ng 5 taon, lahat ay sumabog. Hindi, bulong niya. Hindi. At pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Raymond. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng alon sa labas. Napatigil si Raymond. Ang init sa kanyang pisngi ay kasing init ng gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan yon. Napahagulgol si Jane, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa purong galit at sakit. Wala kang alam. Wala kang karapatan. Sigaw niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Araw-araw, sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang lahat mag-isa. Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Araw-araw, pinapatay ko ang sarili ko para lang mabuhay ang anak ko. Anak mo? Muling sigaw ni Raymond. Ang sakit ng sampal ay napalitan ng mas matinding pait. Anak mo sa ibang lalaki. Hindi. Ang sigaw ni Jane ay napakalakas. Puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Tinitigan niya si Raymond. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at apoy. Umalis ako dahil sa ina mo. Ang mga salitang yun ay tumama kay Raymond na parang isang malakas na pader. Napakunot ang kanyang noo.
Anong, anong sinasabi mo? Ang perpekto mong ina. Patuloy ni Jane, ang bawat salita ay puno ng lason. Pinuntahan niya ako. Tinakot. Nilait. Sinabihan niya akong isa lang akong hamak na babae na sumisira sa kinabukasan mo. Na isa akong gintong kuto na kumakapit lang sa yaman mo. Napaatras si Raymond. Hindi, hindi yan magagawa ni Mama. Talaga? Tumawa si Jane, isang tawang walang bahid ng saya. Nag-alok siya ng pera. Tinanggihan ko. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya pagkatapos? Alam mo ba kung ano ang huli niyang panakot na nagpatakbo sa akin palayo? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pinagbantaan niya ako. Sinabi niyang kung hindi ako lalayo sa'yo, sisiguraduhin niyang mawawala ang dinadala ko. Ang dinadala mo? Naguguluhang tanong ni Raymond. Tumingin si Jane ng diretso sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, ang buong katotohanan ay ibinuhos niya sa isang sigaw na yumanig sa buong pundasyon ng mundo ni Raymond. Sinabi niyang ipapalaglag niya ang anak natin. Katahimikan. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang dagat ay tila tumigil sa pag-alon. Si Raymond ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang mga salitang narinig niya. Anak natin? Ang huling salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anak natin, anak natin, anak natin. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mga hikbi ni Jane at ang tunog ng isang pusong nadurog 5 taon na ang nakalipas. Ang biyahe pabalik sa baybayin ay ang pinakatahimik na sandali sa buhay ni Raymond. Pagkatapos ng sigaw ni Jane, walang nang nagsalita. Iniutos niya sa kapitan na ibalik ang yate sa pinakamalapit na daungan. Sa lalong madaling panahon, hindi niya magawang tumingin kay Jane. Hindi niya rin magawang mag-isip ng diretsyo. Ang mga salitang anak natin ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Posible ba? Ang lahat ng galit niya, ang lahat ng paghihiganti niya, nakabatay ba sa isang malaking kasinungalingan? Pagdating nila sa daungan, isang itim na kotse na ang naghihintay. Si Raymond mismo ang nagbukas ng pinto para kay Jane. Isang kilos na hindi niya namalayan. Sumakay si Jane nang walang imik, ang mukha ay blangko. Ang mga mata ay mapupungay dahil sa pag-iyak. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay mahina at pagod. Sa ospital, sagot ni Raymond. Hindi inaalis ang tingin sa daan. Sa loob ng kotse, kinuha ni Raymond ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Raymond, Hiho, napatawag ka. Sagot ni Doña Esmeralda. Ang boses ay kalmado at nasa tamang tono gaya ng dati. Ma! Simula ni Raymond, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. 5 taon na ang nakalipas. Pinuntahan mo ba si Jane? Narinig niya ang isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yon sa isang hamak na masagutin mo ako ng totoo? Sigaw ni Raymond. Hindi na napigilan ang sarili. Pinagbantaan mo ba siya? Raymond, you are being hysterical. Matigas na sabi ni Doña Esmeralda. That woman is manipulating you. Malinaw na pera lang ang kailangan niya. Buntis ba siya noon, ma? Muling katahimikan, mas matagal. At sa katahimikang yon, nahanap ni Raymond ang kanyang sagot. I need to go, sabi ng kanyang ina at ibinaba ang telepono. Napahampas si Raymond sa manibela. Isang kasinungalingan. Ang ina niya mismo ang nagsinungaling sa kanya. Pagdating nila sa St. Luke's Public Hospital, isang bagong mundo ang bumungad kay Raymond. Ang amoy ng disinfectant at sakit. Ang ingay ng mga taong nag-iiyakan at mga doktor na nagmamadali. Ang sahig na may mga lamat at ang mga dingding na naninilaw na. Ito,
Ito ang mundo ni Jane sa loob ng 5 taon. Malayong malayo sa kanyang penthouse at sa kanyang mga yate. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagsisisi. Nagmamadaling naglakad si Jane sa mga pasilyo at sumunod lang si Raymond sa likuran niya. Huminto sila sa tapat ng isang salamin na bintana ng ICU. Sa loob, nakahiga sa isang kama na napapaligiran ng mga makina, ay isang maliit at payat na batang lalaki, si Mikey. Walang sino man ang kailangang magsabi kay Raymond. Walang sino man ang kailangang magpaliwanag. Sa sandaling nakita niya ang mukha ng bata sa likod ng salamin, huminto ang paghinga ni Raymond. Ang buhok, ang hugis ng panga, at higit sa lahat, ang mga mata. Kahit nakapikit ang mga ito, alam na alam niya ang hubog. Ang mga matang iyon ay ang eksaktong mga mata na tumitingin sa kanya sa salamin tuwing umaga. Anak ko, di bulong niya, hindi para kay Jane, kundi para sa kanyang sarili. Isang pag-amin na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, napasandal si Jane sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit dito na para bang gusto niyang abutin ang kanyang anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang pinagsasaluhang sakit. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Raymond. Ang boses ay garalgal. May butas ang puso niya. Sagot ni Jane, ang tingin ay hindi inaalis sa bata. Congenital heart defect. Kailangan na siyang maoperahan kaagad. Bawat araw na lumilipas, lalo siyang nanghihina. Dumating ang isang doktor, isang babaeng mukhang pagod, ngunit mabait. Mrs. Santos, sabi ng doktor kay Jane, may update po ako. Doon lang napansin ng doktor ang presensya ni Raymond, ang lalaking nakasuot ng mamahaling damit na halatang hindi nababagay sa lugar na yon. Sino po si... Ako ang ama. Mabilis na sabi ni Raymond, at sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig ng may kasiguraduhan. Nagulat ang doktor, ngunit mabilis na nagpatuloy. Ganoon po ba? Sir, ma'am, kailangan na po nating maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ang kondisyon po ni Mikey ay nagiging kritikal. Magkano ang kailangan? Lahat. Babayaran ko. Walang pag-aalinlangang sabi ni Raymond. Ihanda ninyo ang lahat ng pinakamagaling na doktor, ang pinakamagagandang kagamitan. Kung kailangan, ilipat natin siya sa pribadong ospital. Raymond, mahinang sabi ni Jane, puno ng pagtataka. Tumingin si Raymond kay Jane at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang nakita ni Jane sa mga mata niya ay hindi galit, kundi isang malalim na pagsisisi. Patawarin mo ako, bulong ni Raymond. Bago pa man makasagot si Jane, isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Raymond, anak. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa tabi niya ay si Katrina. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala. At sa likod nila, isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase, isang abogado. Anong ginagawa ninyo dito? Matigas na tanong ni Raymond. Sinusundo ka, sagot ng kanyang ina. Ang mga mata ay dumaan kay Jane na parang hangin lang ito. Huwag kang magpaloko sa babaeng yan. Alam kong desperada siya at gagawin niya ang lahat para lang makakuha ng pera mula sa atin. Lumakad si Doña Esmeralda palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Huminto siya sa harapan nilang dalawa. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Raymond. Umuwi na tayo. Hayaan mo ang mga abogado na ang umayos ng gulong ito. Ang pasilyo ng ospital ay biglang naging isang korte. Si Jane ang akusado, si Doña Esmeralda ang hukom, at si Raymond ang huradong pilit kinukumbinsi ng magkabilang panig. Hindi ako nanloloko,
Mahinang sabi ni Jane. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Tumingin siya kay Raymond. Anak mo siya, Raymond. Maniwala ka sa akin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Babae, huwag kang masyadong mangarap. Ang isang Del Marco ay hindi kailanman magkakaroon ng anak sa isang katulad mo. Ma, tama na. Saway ni Raymond. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang babala. Nakita ko na ang bata. Kamukhang kamukha ko siya. Ang itsura ay maaaring maging isang pagkakataon lamang, kalmadong sabi ni Katrina. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Ang boses niya ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim habang nakatingin kay Jane. Raymond darling, your mother is just trying to protect you, to protect our family. Gumiti si Doña Esmeralda, isang nangiting nagtatagumpay. Nagsenya siya sa abogado na agad namang binuksan ang briefcase nito at naglabas ng isang folder. Alam kong hindi ka maniniwala sa salita lang anak, sabi ni Doña Esmeralda. Iniaabot ang isang papel kay Raymond. Kaya naghanda ako para matauhan ka. Nanginginig ang kamay ni Raymond habang kinukuha ang papel. Isa itong opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang hindi niya gustong basahin. DNA test result. Ang mga mata niya ay mabilis na naglakbay sa mga detalye, sa mga numero, sa mga porsyento, at sa dulo, ang konklusyon, ang hatol. Result, the alleged father, Raymond Del Marco, is excluded as the biological father of the child, Michael Santos. Probability of paternity, 0%. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Raymond. Binitawan niya ang papel, at ito'y marahang lumapag sa sahig na parang isang puting bandila ng pagsuko. Hindi, bulong ni Jane. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Hindi totoo yan. Imposible. Kinuha niya ang papel mula sa sahig, binasa ito ng paulit-ulit, umaasang magbabago ang mga salitang nakasulat. Ngunit hindi. Ito ay peke, sabi niya. Tumingin kay Doña Esmeralda na may galit sa kanyang mga mata. Gawa-gawa niyo lang ito. Peke? Tanong ni Doña Esmeralda. Tinaasan siya ng kilay. May pirma yan ng pinagkakatiwalaang mga doktor at selyo ng laboratorio. Sino ang paniniwalaan ng anak ko, Jane? Ikaw na isang bayarang mananayaw o ang sarili niyang ina? Lahat ng mata ay napunta kay Raymond. Ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Ang pag-asa na nakita ni Jane sa kanyang mga mata kanina ay unti-unting namamatay. Napapalitan ng lumang anino ng pagdududa at sakit. Nakita ni Jane ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at iyon ang pumatay sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Raymond, pakiusap niya, ang boses ay basag na. Umuwi na tayo, Raymond, sabi ni Katrina. Marahang hinahawakan ang braso nito. Anak, tama na ang gulong ito, sabi ng kanyang ina. Sa mismong sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa ICU. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ma'am Jane! Sigaw ng nurse. Si Mikey po. Bumaba po bigla ang heart rate niya. Kailangan na siyang isugod sa operating room ngayon na. Ang mundo ni Jane ay gumuho. Napaluhod siya. Ang pekeng resulta ng DNA ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luha. Ang tanging nakikita niya ay si Raymond, na dahan-dahang hinihila palayo ng kanyang ina at ni Katrina. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ang kanyang nag-iisang pag-asa. Tinalikuran na siya. Raymond, maniwala ka sa akin. Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ngunit si Raymond ay hindi na lumingon. Ang tanging naiwan na lamang kay Jane ay ang malamig na sahig ng ospital, ang tunog ng mga doktor na nagsisigawan, at ang nakakabinging ingay ng kanyang pusong tuluyan nang nawasak.
Habang hinihila siya palayo ni na Doña Esmeralda at Katrina, pakiramdam ni Raymond ay isa siyang puppet na walang sariling isip. Ang kanyang mga binti ay gumagalaw, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa pasilyong yon. Kasama ni Jane na nakaluhod at ng isang batang lalaki na nag-aagaw buhay. Probability of paternity. Percent ang mga salitang yon ay umuukit sa kanyang utak. Isang katotohanang sinasampal sa kanya ng siyensya. Ngunit bakit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at desperadong boses sa kanyang puso na sumisigaw na mali ito? Raymond, halika na, sabi ni Katrina. Ang boses ay pilit na pinapakalma. You've done enough. This is not your problem. Hindi ko siya problema? Mahinang tanong ni Raymond, huminto sa paglalakad. Of course not, sagot ni Doña Esmeralda. Humigpit ang hawak sa braso niya. That woman is a professional liar. Nakita mo na ang ebidensya. Tapos na ang usapan. Pilit na hinila ni Raymond ang kanyang braso. Hindi pa tayo tapos, ma. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa pagiging isang istriktong magulang. Nakita niya ang takot. Paano ninyo nakuha ang DNA sample ng bata? Ma, tanong ni Raymond. Ang boses ay mababa at mapanganib. Kadarating lang natin dito. Imposibleng magkaroon kayo ng resulta ng ganoon kabilis. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Esmeralda. Ang pagkakalma ay napalitan ng inis. May mga paraan, Raymond. Mga paraan na hindi mo na kailangang malaman. Ang importante, napatunayan nating hindi ka ang ama. Ang importante ay pinoprotektahan natin ang pangalan ng pamilya. Dagdag ni Katrina. Ngunit ang mga paliwanag nila ay hindi na pumapasok sa isip ni Raymond. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Mikey sa likod ng salamin. Ang mga matang yon ay hindi maaaring magsinungaling. At ang desperadong sigaw ni Jane, ang sakit sa kanyang mga mata, isang bagay ang hindi tama. Ihatid niyo si Katrina pauwi. Utos ni Raymond sa kanyang driver. Mauuwi na rin kayo. At saan ka pupunta? Galit na tanong ng kanyang ina. Babalik ka sa babaeng yon? May kailangan lang akong siguraduhin, sabi ni Raymond, at tinalikuran na sila. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital, ngunit sa halip na puntahan si Jane, dumiretso siya sa isang sulok at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. Mark, may ipapagawa ako sa'yo. Urgent at confidential, sabi ni Raymond sa telepono. Pumunta ka sa St. Luke's Public Hospital. Hanapin mo ang isang batang pasyente na nagngangalang Michael Santos. Kailangan kong malaman kung sino ang kumuha ng DNA sample niya kanina. Huminga siya ng malalim. At isa pa, kumuha ka ng sample ng DNA ng bata. Walang dapat makaalam, kahit si Mommy. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa ICU. Ang ilaw sa itaas ng operating room ay nakabukas na. Senyales na nagsimula na ang operasyon. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang maliit na kapilya sa loob ng ospital. At doon, sa loob, nakita niya si Jane. Nakasalampak ito sa sahig sa harap ng altar, hindi nagdarasal kundi umiiyak lang ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang babaeng matatag na nakita niya sa yate ay wala na. Ang natira ay isang ina na pagod na sa laban. Isang imahe ng pagkatalo. Naramdaman muli ni Raymond ang kirot sa kanyang dibdib. Kung nagsisinungaling si Jane, bakit ganito kasakit ang nakikita niya? Kung hindi niya anak si Mikey, bakit pakiramdam niya ay dinudurog din ang puso niya? Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Jane ang kanyang mga yapak at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, sakit at bakas ng pagkakanulo. Hindi alam ni Raymond kung ano ang sasabihin. Ang sorry ay tila kulang. Ang naniniwala ako sa'yo ay isang kasinungalingan sa ngayon.
kaya't sinabi na lamang niya ang isang bagay na sigurado siya. Ako na ang bahala sa operasyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Bayad na ang lahat. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ni Jane, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-iingat. Pero, dagdag ni Raymond, tinitigan ito ng diretso sa mata. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi alam ni Jane kung dapat ba siyang umasa o mas lalong matakot. Nagbayad si Raymond, ngunit hindi nito sinabing naniniwala ito. Nag-aalok ito ng tulong, ngunit may kasamang banta. Naiwan siyang nakaupo sa malamig na sahig ng kapilya, habang si Raymond ay nakatayong nagbabantay sa labas ng operating room. 2 taong pinaghiwalay ng isang pirasong papel at pinagbubuklod ng isang maliit na pusong lumalaban para sa buhay nito. Ang mga oras ay tila gumagapang sa pasilyo ng ospital. Walang nagsasalita sa pagitan ni na Jane at Raymond. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang bench sa labas ng operating room. Bawat isa ay nalulunod sa sarili nilang karagatan ng agam-agam at takot. Para kay Jane, bawat segundo ay isang panalangin. Para kay Raymond, bawat minuto ay isang pagdududa. Ang ilaw na nagsasabing operating ay ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na sulok na yon. Ilang oras pa ang lumipas, halos mag-uumaga na. Pagod na ang kanilang mga mata, ngunit gising na gising ang kanilang mga diwa. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Raymond. Isang email mula kay Mark. Ang subject, urgent and confidential. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Mayroong 2 attachment. Ang una ay isang ulat. Sir Raymond, ayon sa investigasyon, isang nurse na bayad ng inyong ina ang kumuha ng blood sample ni Mikey kahapon ng umaga. Ang sample ay hindi dinala sa laboratorio ng ospital. Wala ring record ng anumang DNA test na isinagawa sa ilalim ng pangalan ni Mikey. Napahigpit ang hawak ni Raymond sa cellphone. Isang kasinungalingan. Kinumpirma na. Ang dokumento ng kanyang ina ay peke. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pangalawang attachment. Ito ay isang PDF file mula sa isang ibang mapagkakatiwalaang laboratorio. Ang resulta ng test na ipinagawa niya gamit ang sample na ipinakuha niya kay Mark. Binasa niya ang konklusyon at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay tila umaawit sa kanyang pandinig. Result: the alleged father, Raymond Del Marco, is not excluded as the biological father of the child, Michael Santos. Probability of paternity, 99.9%. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Raymond at tumama sa screen ng kanyang cellphone. Siya ang ama. Sa buong buhay niya, sa lahat ng kontratang pinirmahan niya, sa lahat ng deal na sinara niya, wala ni isa ang kasing halaga ng katotohanang hawak niya ngayon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Jane. Nakayuko ito. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Pagod na, talunan na. Sa sandaling yun, nawala ang lahat ng galit, nawala ang lahat ng pait. Ang natira na lamang ay isang malalim at umaapaw na pagmamahal at isang napakatinding pagsisisi. Tumayo siya at lumapit kay Jane. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ay muling binasag ng pamilyar na tunog ng mamahaling sapatos. Nandoon na naman si Doña Esmeralda kasama si Katrina. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng galit at determinasyon. Raymond, ano ka ba? Matigas na sabi ni Doña Esmeralda. Bakit ka pa nandito? Halika na. Let's leave this mess. Hayaan mo na ang babaeng yan sa basura kung saan siya nababagay. Hindi kumibo si Raymond. Darling, the wedding plans. Malambing na simula ni Katrina. Tumigil kayo, mahinang sabi ni Raymond. What? Tanong ni Katrina. Sinabi ko, tumigil kayo. Ulit ni Raymond, mas malakas na ngayon. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata
ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Doña Esmeralda mula sa kanya. Isang malamig na galit. "Tapos na ang kasinungalingan ninyo, Ma," sabi ni Raymond. Ipinakita ang screen ng kanyang cellphone sa mukha ng ina. "Alam ko na ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda nang makita ang resulta. "Si Mikey," sabi ni Raymond, "ang bawat salita ay may bigat. Anak ko siya." Sa mismong sandaling iyon, ang ilaw sa itaas ng operating room ay namatay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor na nakangiti. "Ang operasyon po ay isang tagumpay," anunsyo ng doktor. "Stable na ang bata." Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Jane. Isang hikbi ng pasasalamat, ng ginhawa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pa rin. Ngunit may mga bisig na sumalo sa kanya. Si Raymond. "Jane!" Bulong ni Raymond, ang kanyang boses ay basag. Sa harap ng kanyang ina na hindi makapaniwala. Sa harap ni Katrina na puno ng pagkagulat. At sa harap ng buong pasilyo ng ospital, dahan-dahang lumuhod si Raymond sa isang tuhod. Hawak niya ang kamay ni Jane. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Jane, sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa lahat ng pagdududa, sa lahat ng nawalang taon, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo. "Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama kay Mikey. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging asawa mo." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang singsing na may diamante, kundi ang isang simpleng susi. Ang susi ng bahay na pinangarap nilang bilhin noon. "Jane, will you marry me?" 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin ay amoy alat at bulaklak. Ang tunog ng marahang alon ay ang nagsisilbing musika, kasabay ng isang malambing na gitara. Nakatayo si Jane sa ilalim ng isang arko na gawa sa puting rosas. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa pinong buhangin ng isang pribadong beach. Hindi ito isang granding kasal na may libu-libong bisita. Iilan lang sila. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Jane, si Mark, ang tapat na assistant ni Raymond, at ang pinaka-espesyal na panauhin sa lahat. Tumingin si Jane sa kanyang harapan. Doon nakatayo si Raymond. Suot ang isang puting linen suit. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng galit o pait, kundi ng isang dalisay at umaapaw na pagmamahal. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo at nagmumula sa puso. "And now, for the rings," sabi ng pari. Isang maliit na batang lalaki ang masayang tumakbo palapit sa kanila. Malusog na ang kanyang mga pisngi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya, at sa kanyang dibdib ay may isang maliit na peklat, isang simbolo ng kanyang pinagdaanang laban. "Mommy! Daddy!" Masiglang sabi ni Mikey, iniaabot ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang dalawang simpleng singsing na ginto. Lumuhod si Raymond para magpantay sila ni Mikey. "Thank you, champion. You did a great job." Ginulo niya ang buhok ng bata at niyakap ito ng mahigpit. Napangiti si Jane habang pinapanood ang mag-ama. Ito ang pangarap na matagal na niyang binitawan, ngunit ibinalik sa kanya ng tadhana. POV Raymond. Habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ni Jane, isang alaala ang bumalik sa isip ni Raymond. Ang araw pagkatapos ng operasyon ni Mikey. Pinuntahan niya si Jane sa recovery room. "Hindi ko matatanggap ang alok mo," sabi ni Jane. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Bakit?" tanong ni Raymond. Ang puso niya ay muling nakaramdam ng takot. "Dahil ayokong isipin mo na ginagawa ko to para sa pera o dahil lang kay Mikey," paliwanag ni Jane. "Kung magpapakasal tayo, dapat dahil mahal natin ang isa't isa. Kailangan nating ayusin muna ang mga sugat ng nakaraan." At iyon ang ginawa nila. Sa loob ng 6 na buwan,
Dahan-dahan nilang hinilom ang mga sugat. Humingi ng tawad si Raymond. Isang tunay at paulit-ulit na paghingi ng tawad. Ikinuwento ni Jane ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap, ang kalungkutan, ang pagiging isang ina ng mag-isa. Tinupad ni Raymond ang pangako niya. Pinutol niya ang business merger sa pamilya ni Katrina. Hinarap niya ang galit ng kanyang ina na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang nangyari. Pinili mo ang babaeng yon kaysa sa sarili mong pamilya. Iyon ang huling sinabi sa kanya ni Doña Esmeralda. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o apelyido, ma, sagot ni Raymond. Ito ay tungkol sa pagmamahal at katotohanan. At sila ni Jane at Mikey. Sila ang pamilya ko. You may now kiss the bride. Bumalik si Raymond sa kasalukuyan. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Jane. Mahal na mahal kita, bulong niya. Mahal na mahal din kita, sagot ni Jane. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga mata. At hinalikan niya ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagpapatawad, at lahat ng pangako ng isang bagong simula. POV, Jane and Raymond gabi na. Tahimik na ang beach. Ang tanging ilaw na lamang ay nagmumula sa buwan. At sa mga sulo na nakapalibot sa kanila, si Mikey ay mahimbing nang natutulog sa loob ng villa. Magkayakap silang dalawa habang nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang mga bituin. Masaya ka ba? Tanong ni Raymond. Sumandal si Jane sa balikat niya. Sobra. Pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip, sabi ni Raymond. Hinigpitan ng yakap. Ito na ang totoo. Ito na ang buhay natin. Natahimik sila ng ilang sandali, ninanamnamang kapayapaan na matagal nilang inasam. Raymond, mahinang tawag ni Jane. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Umupo ng diretso si Raymond at tumingin sa kanya. Ano yon? Kinuha ni Jane ang kamay ni Raymond at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng pagmamahal at kaunting kaba. Magiging kuya na si Mikey. Napatitig si Raymond sa kanya pagkatapos ay sa kamay niyang nakapatong sa tiyan ni Jane. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki sa pagkaunawa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng purong kaligayahan. Binuhat niya si Jane at inikot-ikot ito sa hangin. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa tunog ng alon. Ito na ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko, sigaw niya. Ibinaba niya si Jane at niyakap ito ng mahigpit. Habang nakatingin sila sa isa't isa, alam nilang marami pang pagsubok na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ang lahat ng magkasama. Ang kanilang pag-iibigan na sinubok ng kasinungalingan at pait ng nakaraan ay muling isinilang. Mas matatag, mas dalisay at handa nang magsimula ng isang bagong kabanata sa ilalim ng tahimik na patnubay ng mga bituin at